Today susubukan natin mag van life sa probinsya for 3 days straight. Sa mga huling mga videos, nag van life tayo sa Metro Manila for 3 days and nagpa-stock pa tayo sa loob ng van for 24 hours. So I guess it's time to level it up. Sa probinsya naman tayo lalakbay. So first things first, gusto ko lang sabihin sa inyo kung saan tayo pupunta. Pupunta tayo guys sa Tuguegarao and napakalayo nun. Note, hindi ako dadaan sa highway pero sa provincial road ako, so marami tayong makikitang mga scenery, maraming mga nature, and pwede tayong kumausap ng mga tao dun. Makakasama ko pala sa 3-day journey na to si Ant, na favorite nyo makita sa mga van life videos. Sakto hindi pa siya nakapunta dun sa mga madadaanan natin. Di pa kami kumakain ngayong araw and it's 3 PM. So kailangan namin magpagas, kailangan namin bumili ng mga kailangan namin kainin ngayong gabi. Kasi most probably baka sa probinsya na kami kumain. Okay guys, andito na tayo sa Jollibee. Nagjo-joke. Wala kasi kaming mahanap na karinderya kanina. Gutom na ako pre. Ikaw gutom na ka na. Dapat kami yung karinderya kaso wala eh. Bida ang saya kay Jollibee. Jollibee, baka naman. Jollibee! Baka naman! Jollibee! Baka naman! Naghanap agad kami ng pwesto kung saan kami makaka-standby para kumain. Nagutom na rin kasi talaga kami. Okay guys, time check is 6:18 in the evening. Nasa may ano na tayo, Bulacan. Dito lang kami, nasa gilid ng road. Kakain muna kami ng breakfast, lunch, and dinner. Usually, pag van life, boring talaga mag-drive eh. Lalo na kung traffic pa. Kaya ang ginawa namin ni Ann, kumaibigan muna kami para maiba naman. Guys! Kamusta? Kamusta? Traffic! May parada! Papunta kasi kami kuya, papunta Tuguegarao. Ingat kayo sa biyahe! Ikaw kuya, ikaw, saan ka papunta? Santol! Kuya! Uy, guys! Ang damit mo yun, ika! Paano mo kuya? JD pa. Ba't kailangan ganyan? Ano ba, may operation po na ano po eh. Kaya traffic. Baka dasal lang kami! Feel ko marami tayong makikilala nung gawin pag Tsaka ganito. ano nakilala natin si Nels. Oh, si Nelski. Anong pangalan mo kuya? Delski! Hey, salamat kuya. Ang laki ng gogi. Oh, wait. Gusto na mo. Uy, An, andito na tayo, An. Ano tayo? Dito na tayo. Saan tayo? Dito na tayo. Nasa Tuguegarao na tayo, pre. Bulacan pa lang tayo. Ano? Guys, kakalabas ko lang sa kotse. Tingnan nyo, nasa na tayo. Nasa Nueva Ecija na tayo. Si Ant gagi tulog. Gisingin natin. Pre, nasa Nueva Ecija na tayo, pre. Sa Nueva Ecija na tayo, pre. Oo nga, nag-isiya nga tayo. Ano nag-isiya? Okay guys, nasa Nueva Ecija na tayo. 8 o'clock na ngayon. Masabi ko, hindi pa naman ako inaantok. Siguro mamaya-maya mga 10, 11, or mga 10. For sure, maghanap na tayo ng spot kung saan tayo makakatulog. Hopefully, makahanap tayo ng magandang spot. Papunta na tayo sa Cabanatuan eh. Hindi pa ako nakapunta dun sa Cabanatuan eh, pero pupunta tayo dun. Obviously, first time ko makakadaan dito, kaya forgive me. Hindi ko talaga alam kung saan. Sumusunod lang ako sa Waze. Pero along the way, biglang tumawag sa akin yung nanay ko para abisuhan ako na may mga delikadong daan pala dito. Puro bundok daw yung madadaanan ko. Yung Nueva Vizcaya is a difficult road. Mountain yun eh. Tapos may bangin. Takot dun to travel at night. Kaya hindi ka pwede mag-travel na pagod dun. And you cannot continue on driving. You need to rest. Habang nagda-drive, napaisip ako sa mga sinabi ng nanay ko kung ipupush ko pa kaya mag-drive. Ayoko namang may masamang mangyari sa amin ni Ann. Kaya nakinig na ako sa nanay ko. Dali-dali na ako naghanap ng spot kung saan kami lulungga for day 1. So ayun guys, update lang. Nandito ako sa lugar na actually hindi ko alam, pero meron akong feeling na ito na yung mismong mga bangin na sinasabi ng nanay ko. Kasi kanina na feel ko na yung mga bundok, pero madilim lang kasi hindi ko lang talaga kita. Kaya magtatanong ako para if ever dito na kami magpapahinga sa gilid ng road. Yun, para safe kami. Ano pre, kamusta? Kamusta tulog? Ang layo nung nabiyahe ko. Oras natin 11:15, 11:16. Walang tao pre, tigo. Nasaan na po ba kami kung sakali? Karanglan po. Karanglan. Tama na basic. Malayo-layo pa sa Nueva Vizcaya. Sakto na lang din kasi parang ito na po yung pinakadulo ng Nueva Ecija eh. Karanglan. Tama na ng pahinga ito pre. Sakto na Pwede naman po kayo magpahinga dyan. Dito na lang magpahinga. Thank you. Ano pangalan mo? AJ po. AJ. Thank you. Sige po sir, ingat po. Thank you. Pre, tayo na lang tao dito. Wala na may pake sa atin dito. Ang lamig na dito, men. Ang lamig na. Jeez. Nasa tabi lang kami ngayon ng road. Alright guys, time check, it's 11:33 and nandito na kami, ready na ako matulog rin. Magpapahinga ako para
ready na ulit. Bukas, first thing na kailangan natin gawin, pre. Kailangan natin bumili ng kakainin. Maghanap kami ng palengke. Palengke. Kailangan namin magluto. Kailangan namin kumain. For sure, kinabukasan makikita natin yung ganda nitong lugar na to pag umaga na. Kaya okay na rin na magpahinga tayo dito. Kita tayo bukas sa day 2. Good morning guys. 9:13 ng umaga. Para naman sa day 2 namin, we have 2 simple tasks. Number 1, kailangan namin makahanap ng palengke o talipapa para makapagluto at may makain kami. Number 2, kailangan namin makahanap ng maliliguan. Binalikan namin yung tindahan na nakausap namin kagabi para magtanong, pero hindi na si AJ yung nagbabantay. Night shift pala siya. Ano naman po pangalan nyo? Sabina. Nung nag-aaral ako, mga ganun yung pangalan ng magaganda ngayon. Mga ganyan, Sabina, Sabrina. Ikaw talaga. Totoo na eh. Nasabayan rin kami ng malayo pa yung tindahan dito. Ay, malayo pa. Pero good news naman, meron kaming madadaan ng paliguan, sabi ni nanay. Sa digdig, may ilog doon, yung tulay. Tapos may daan doon na pababa. Pwede kami maligo doon? Oo, pwede kayong maligo doon. Anong maudadaanan namin muna? Digdig o yung on the way na palengke? Digdig. Digdig talaga. Pwede maliligo muna tayo. May inuman yan. Sa Facebook, sa YouTube po. Wow, may Facebook pa yata. Oo. Alright guys, papunta na kami dun sa sinasabi ni Auntie Sabina. Excited na ako, tsaka excited na ako sa mga baka. Kuya, ito po ba yung digdig? Magandang araw po. Tulay na may bakal. Bakal at tulay. May ilig yung ilalim nun? May pwede maligo? Pwede maligo. Salamat po. Ginawa talaga naming mission to ni Aunt na mahanap yung ilog. Na-curious rin kasi talaga kami kung ano yung itsura. Hanggang sa tama na yung natanungan naming lugar. Ito po ba yung tuloy na bakal? Pwedeng maligo dito sa ilalim. Nagtapa kayo. Siyempre ginamitan ni Aunt ang karisma niya para makaligo kami. Actually binigyan pa nga kami ng parking space eh. Ang bait nila dito. Kuya, salamat po ah. Okay lang po ba makita kayo sa camera? Ano pangalan nyo kuya? Ray. Ray. Nasa likod nyo yung ilog na pagliliguan namin. Digdig. Thank you. Salamat po ah. Grabe, parang bangin ah. Hi, good morning. Good morning po. Ano po pangalan nyo, Nay? Emily. Pinabaan na namin agad ni Aunt yung ilog para makita na namin. At syempre, ma-refresh na rin. Dito na kami guys, sa ilog. Kami lang dalawa ni Aunt. Tetestingin na natin tong ilog nila pre. Kami lang dalawa ni Aunt dito. Pag nalaglag ako dito, damay na pati yung wireless mic ko. Oh, solid. Aunt, maligo ka namin. Dito banda yung malalim na part dito sa pupunta namin. Tali ka na Aunt. Aunt. Dali Aunt. Ito na. Ito na. Uy. Malalim. Gogi. To be honest with you guys, kala ko nga tumama na si Aunt sa bato eh. Kasi ang lapit ng dive niya. Pero hindi, lumundag-lundag pa bago pa kami makaalis. Ang sarap ng tubig dito guys. Refreshing siya, hindi siya malamig. Uy! Kulang ako ng shades eh. Sarap pa. Chill na chill. Tay, salamat po. Paano mo tay? Edgar. Salamat po Kuya Ray. Si tatay, paano mo tay? Boyet. Ray, Boyet, Edgar. Salamat po. Ngayon fresh na kami, it's time. Kailangan makahanap na kami ng talipapa sa tabi-tabi. Wala ata kasing palengke dito sa mga dadaanan namin eh. Malayo pa. Meron kami ditong natigilan na parang maliit na variety store. Dito kami bibili. Bumili kami ng essentials namin. Toothpaste, toothbrush, delata, kape, itlog at mga condiments pang luto. Ang pangalan ko Spark. Langgam. Langgam. Oo, yun pa. Dito po sila ngayon sa Barangay Minuli. Karanglan, Nueva Ecija. Yun yung total ng binili namin. Gutom na kami. Maghanap na kami agad ng spot kung saan kami nagluto along the way para may laman na yung tiyan namin. Hindi na kami nagsayang na oras kasi gutom na nga kami. Pero this time, may mga nakikita na kaming mga truck na natumba na dahil sa hirap ng daan. Yung pala, dito na kami sa zigzag na daan na sinasabi ni Mama. Kasalukuyan 12:42, hindi pa kami nakahanap ng spot namin kasi nasa may bandang Nueva Vizcaya na tayo. Ito yung sinasabi ni Mama oh. Ayan oh, yan yung zigzag pre. A few minutes later, nakahanap na rin kami ng perfect spot para magluto at makakain. Guys, nakahanap na kami ng spot. Ang ganda ng view bro! Nandito na kami ngayon sa aming spot. Mag-ready na kami ng aming brunch. Ang time ngayon is 1 PM. Tingnan nyo guys, ito yung ano namin, setting namin sa pagluluto ng corned beef. Ano masabi mo, Ant? Ano lang? Happy lang. Uy, nilipad! Nilipad na yung ano namin, yung tent namin, gag! Yan, tara Ant. Paano to? Ito guys yung struggle ng van life, man. Tawag dito, fluffy. Ano no? Fluffy omelette. Fluffy omelette. Meron pa tayong 242 kilometers. What can you say about that, Ant? Mr. Ant? Nakakalahati na kami, guys. Solved. Tapos na kami kumain. Magliligpit na kami ngayon. Si Ant naghuhugas. Ako naglilis na ako dito para dire-diretso na kami pagkatapos. Alis na ulit kami. 242 kilometers left. Tricycle. Ilang gas rin. Tricycle. Yeah! Solid!
Next stop namin ay isang legit na palengke para makabili kami ng maluluto namin for dinner. Kaya along the way, nagtanong-tanong ako. Nasaan na kami ngayon, kuya? Dito na kayo sa Solano, Nueva Vizcaya. Dito lang po kami sa van natutulog eh. Ang layo pa po ng Tugigaraw eh. Oo, malayo pa yun. Naghahanap po kami ng parang palengke para may kainin kami mamayang gabi. Sabi ni kuya na meron daw ditong palengke. Pero kakakain lang kasi namin. Kaya baka mapanis yung mga bibilin namin mga karne. Kaya suggest ni kuya sa Santiago na lang. 2 hours away galing dito. Nasa Isabela na tayo. Oo. Ayun o. Ano po? Kuya, saan yung palengke dito? Palengke po. Eto, palengke. Kasi kailangan po namin ng tulong bibili po kami ng pangkain namin. So, Bago na yung palengke ganitong oras dito. talaga. Pero saan po pwede kaya bumili kung sakali? Nasa likod, mga lutong isda. Ay, mga hilaw na isda. Eto na, bibili na tayo ng foods. For dinner, naisipan naman namin magsinigang ni Aunt. Of course, paborito ko eh. Pero isda, kasi si Aunt hindi kumakain ng baboy. Kaya bumili kami ng salmon, mga gulay at iba pang mga recados bago pa magsara yung mga bilihan dito. Natuwa nga ako kasi ang layo ko na sa Maynila pero may nakakilala pa rin sa akin dito and na-appreciate ko yun. Alright guys, ito na. Pre, masyadong marami to feel ko. Madami talaga yan. So sunod namin guys, makahanap na kami ng magandang spot. Malaki pa tayo. Meron pa tayong 150 kilometers para makarating dun sa final destination natin. Hopefully makarating tayo. Ano oras na? 7:45 na. Nandito kami sa isang ghost town na lugar. Nakita namin na sign na Tugigaraw City andito. Isa pa sa nakita namin ay isang malaking mais na umiilaw sa daan. Kaya ano pa ba yung gagawin? Bumaba kami para tingnan naman yung mais. Nandito kami ngayon sa Mamanggi Park. Mamanggi Park? Saan? Ilagan. Pero bakit kaya mais, no? Siguro, Baka mais capital to. siguro tama. Ang ganda dito, di ba? Oo, ang ganda dito. Ang liwanag, pre. Yun yung masabi ko, maliwanag. Pero walang masyado talagang tao. Wala na talaga kasi ibig sabihin probinsya na talaga to, pre. Yung tao Kumbaga dito- parang monumento. Yung tao dito, mga umaandar. Yung mga umaandar, yun lang. Pag umaga kaya, no? Ano kaya ang itsura dito? Ewan ko kung may mga tumatambay ba dito. May mga chicks ba dito. Yung chicks yung hinahanap ang butik. Chicks ang pala yung hanap ni Andy sa Tugigaraw. Hi kayo. Idol! Kami lang dalawa. Nagpa-van live kami. Umaga maraming punta kambay dyan. Wala po. Wala talagang tambay, ibig sabihin. Wala talagang tambay dito. So literal na tayo lang yung tumambay dyan. So nag-stop kami ngayon dito sa gilid ng daan. Meron pa kaming 53 kilometers I think. So malapit na yun. Naisip namin na dito na yung magandang pwesto para magluto. Kasi gutom na rin kami. And we're in the middle of I don't know where. Ito na yung finished product ng ating sinigang tol. Look at that baby. Habang kumakain kami, naisip ko na rin na baka dito na rin kami magpahinga at matulog. Wala naman sigurong gagalaw sa amin no? Pero wag kayo. Biglang nagsipa tayo yung mga street lights na nabahala kami kung bakit namatay. Bigo. Matay yung ilaw. Wala yung ilaw, pre. Wala nang ilaw. Oo. Sasarap. Napilitan talaga kaming umalis para makahanap ng mas safe na lugar. Nakita namin tong gas station sa unahan na sarado. Hindi nga namin sure kung may tao Basta pumunta na lang kami. Tao po. Kuya, okay lang po ba makitulog po muna, makiparaan? Ngayong gabi lang po. Dito lang po, doon lang po sa gilid lang po. Kasi po, parang pinatay yung ilaw doon sa gilid kanina. Matutulog na po sana kami kaso parang biglang may nagpatay. Okay lang, kaya. Okay. Okay guys, time check 11:38. Tumigil na kami dito sa isang spot. Buti na lang pinayagan kami ng makatulog dito. Andito si Ann. Ayan. Komportable ako dito na yung pa ako. And meron pa tayo natitirang 45 kilometers. Matutulog na rin ako kasi medyo inaantok na ako. Buong araw ako nagde-drive. Kailangan makarating tayo doon ng 11 AM. Good morning guys. Nagising ako kasi ginising na ako ni Ann. Init na kasi. Ito yung labas namin. Our agenda para sa final day is makapunta na mismo sa Tugigaraw. Hindi ko kasi sinabi sa inyo pero inimbitahan kasi tayo sa Creator Fest ng Vloggers of Tugigaraw. Since na first time ko, naisipan ko na dun na mismo sa stage tapusin yung video. Pero first, naging tao muna kami. Nagbawas kami dalawa ni Ant dun sa CR nung gasolinahan at nagtanong na rin kami kung saan kami pwede makaligo. Meron daw ditong spot na kulay asul yung tubig. Kaya hinanap na namin agad para matry namin. Hello po. Nasa Tupa po kami, no? Tupa na po, barangay Tupa. San Vicente pa. San Vicente Tupa. Oh, grabe dito. Ang ganda, kulay asul yung tubig. Tatalon ka dito? Hindi marunong lumangoy, huwag niyong gagayahin to. Nagpaalam na ako kay kuya. Game!
Nice, salamat po. Masyado atang nagustuhan ni Ant dito sa ilog. Gusto niya na nga magpaampun eh. Kaya dito sa inyo, pwede nyo kumpunin. Kaso meron pa tayong mission. Wala pa tayo sa Tugigaraw. At baka malita ko sa event, doon pa naman tayo mag-e-end. After a few kilometers, nakarating na rin kami sa destination. Tugigaraw! Masang Tugigaraw. Natutunan. Nakita ko pa nga si Mon eh, kasama rin sa event. Tinatamad daw siya pero pupunta. Naghandaan na rin ako para dumiretso sa event. Excited na ako, first time ko to. Grabe naman yung pagpaano sa akin. Hila-highball ako. Masyado akong binibigyan ng pangalan. Let's go, guys! Let's get this party started, baby! So, yun guys. Napunta galing sa Metro Manila. Nandito tayo sa Tugigaraw. Nasa event. First time ko to. Kaya thankful ako sa nag-organize nito. So, susunod ulit na van life, I guess. See you sa susunod na video. Marami pa ako ilalabas. Bye!